Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral dito sa paksa na Knowing Christ. At ating pong doon sa bahagi ng offices ng ating Panginoong Kristo ay ating dinitalye yung tatlong offices na yan. Yun po ay yung prophet, priest, and king. So, ngayon pong maga, ang ating tatalakayin ay itong huli, no? Christ, knowing Christ as King. So, yung parang introductory remarks, mga kapatid, gusto kong sabihin that when Jesus was here on earth, He lived as an ordinary man from the poor family in unremarkable town, work as carpenter, and yet he is the King of Kings and Lord of Lords. So, isang bagay na kamangha-mangha sa ating Panginoong Kristo, siya ay simpleng tao, nabuhay ng isang simple. Ang totoo, ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya. Ang kanyang tatay, ang kanyang stepfather na si Joseph ay isang karpintero at gayon din siya. At bukod doon, siya ay lumaki sa isang bayan, kaya ginamit ko yung salitang unremarkable town. Siya ay lumaki sa isang bayan, ang pangalan ay Nazareth. Now, alam nyo, ang sabi sa John chapter 1, verse 46, patungkol sa Nazareth ay ito. So, hindi ko yata nailagay. So, ang sabi doon, can any good thing come out of Nazareth? So, anong ibig sabihin? Itong bayan ng Nazareth, medyo unremarkable ito. Ibig sabihin, hindi siya magandang lugar, pwede nating sabihin. Kumbaga parang, hindi naman siguro ngayon, pero parang noong unang pa, mga siguro some 30 or 40 years ago, pag sinabi mong taga-Tondo ka, medyo iba ang dating. Diba? Taga-Tondo ka? So parang ang iniisip kagad, mga taong mga mahilig sa away, riot, no? Parang ganyan, di ba? Taga-Tondo. Pagka sinabing taga-Nazareth, hindi maganda ang dating. Kaya sa John chapter 1 verse 46, ang sabi roon meron bang mabuting bagay na manggagaling sa Nazareth? So, siguro, notorious yung mga tao roon. No? At pagka naririnig yung pangalan na yan, iniisip kagad mga hindi magagandang ugali at pamumuhay ng mga taong nakatira doon. No? At imagine the shock upon the hearing of Pilate and even of the Jews of this statement in John chapter 19, verse 37. Sabi ron, then Pilate said to him, referring to Christ, so you are a king? Jesus answered, you say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice. So dito makikita natin, yung sinabi niyang inamin niya na siya isang hari, sigurado ko, medyo kakaiba ang dating noon kay Pilate, at lalo na sa mga Hudyo. Nung panahon na yon, yamang alam din nila na si Jesus ay galing sa Nazareth. Meron bang manggagaling na hari mula sa Nazareth? Ikaw, isang hari? Pero alam natin, mga kapatid, na hindi nagpe-pretend ang Panginoong Kristo nang sabihin niyang siya isang hari. Hindi ito isang delusion. No? Kasi may mga taong, alam nyo na, parang may delusion no? Maraming nagpe-pretend na ganun siya. No? Pero hindi naman. Nung sinabi niyang siya'y hari, siya'y isang tunay na hari. In fact, he is the perfect king who perfectly represents God and the people of God. Now, mayroong tatlong bagay na titingnan natin. First, tinawag ko itong the foretelling of Christ as King. And then secondly, the fulfillment of Christ as King. And then the fullness of Christ as King. So tatlo.
First, let's look at the foretelling of Christ as King. Now, in just a simple remark, brethren, Christ as King is not in reference to His reigning and governing of all things from everlasting to everlasting. He has that position as second person of the Trinity. When we said Jesus is King, it is about Christ as mediator King of the new covenant. No? Dapat clear yun sa atin na pag sinabing si Kristo ay hari, hindi natin tinutukoy yung pagiging hari niya sa universe. Kasi given na yun eh. Kasi si Jesus being, part of the triune God, siya ay nag-govern sa universe. Siya ang naghahari sa sangsinukob na meron tayo. Ang lahat ng bagay na meron dito ay pinaghaharian ng Diyos. Kahit na yung mga bagay na hindi naaabot ng tao, ang mga planeta, ang sa solar system, ang mga iba't ibang bahagi ng galaxies natin na hindi na kayang abutin ng tao, lahat yan ay gino-govern ng ating Diyos. At bilang second person of the Trinity, Jesus is already King in that aspect. Kaya pag sinabi natin Christ as the King, it refers to His mediatorial King. Siya ay isang hari na namamagitan bilang hari sa bagong tipanan. Psalms 90 verse 2, sabi doon, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. So it means to say, God is King from everlasting to everlasting, and Jesus is God. And He is King from everlasting to everlasting. 1 Chronicles 29:12. Both riches and honor come from you, and you rule over all. That's kingship. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. So dito malinaw yung mga talatang yan, mga kapatid, na nagsasabi sa atin na ang Panginoong Kristo ay hari na noon pa. Pero pag ginamit natin yung salitang Christ as King, na bahagi ng kanyang office, tukoy tayo sa kingship niya, sa New Covenant, a mediatorial King. Now, yung mediatorial king na yan is anticipated, mga kapatid, first of all, sa Pentateuch and prophets. Ano yung Pentateuch? Pentateuch, yung 5 books of the first 5 books of the Old Testament. Penta, no? Yun yung, pag sinabing Penta, 5, no? Pentateuch, yun yung 5 books, book of laws, kung tawagin natin. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Doon pa lang ay ina-anticipate na merong isang king na darating. No? Merong king na darating. At merong king na siyang mangangasiwa sa darating na panahon. At hindi lang yon maging sa mga sulat ng mga propeta. At interesting yan. Kasi doon pa lang meron ng anticipation na merong king sa kabila ng maraming mga hari na matatayo sa bayan ng Israel, meron pa ring king na siyang ultimate na darating. Now, why is this the case? Now, you really have to go back to Adam pagdating sa bagay na ito. Because Adam function, tulad ng pinag-aralan natin, si Jesus ang second Adam. No? Pero yung mga function ni Jesus, reflective ito nung function ng first Adam. Kasi si Adam, hindi man klaro na sinabi yung salitang prophet, priest, and king, pero yung trabaho niya, trabaho ng isang propeta, at trabaho ng isang pari o saserdote, at trabaho ng isang hari. Halimbawa, 'di ba? Si Adam, bakit siya naging prophet? Kasi nagsasalita sa kanya ang Diyos. Ganun naman ang trabaho ng prophet. Nakaka-receive siya ng direct revelation from God. At walang sino man sa atin dito ang magkiklaim na mayroong direct revelation ang God sa iyo. Tama ba? Kung sinasabi mo, kinausap ka ng Diyos,
kinausap ka ng Diyos sa kanyang salitang nakasulat sa Bible. Pero pag sinabi mong kinausap ako ng Diyos direkta, propeta ka na. No? Eh kung ngayon ka nabubuhay, false prophet ka. Pwede ko sabihin. Kasi hindi na nagbibigay ng direktang revelation ang Diyos sa sino mang tulad ng direktang revelation niya sa mga prophet of old. No? So, ang pagkikipag-usap sa atin ng Diyos ngayon ay sa kanyang salita na nakasulat. Kinakausap tayo ng Diyos kapag tayo ay nagbabasa ng kanyang salita. Minsan naaantok kayo sa pagde-devotion nyo. Pero mga kapatid, kinakausap kayo ng Diyos dyan sa binabasa ninyo. Kagabi, binabasa ko yung Book of Job. Naduduling na ako eh. Pero para matanggal yung antok ko, lagi kong pinapaalala, kinakausap ako dito ni Lord eh. Ba't pa kinakailangang pagbigyan ko tong antok ko, labanan ko to? Naintindihan niyo yun mga kapatid? Kinakausap din tayo ni Lord kapag ang salita ng Diyos ay ipinapangaral sa atin ng may katapatan. So, bear that in your mind, brethren. Na we are better than people in the Old Testament. Alam niyo kasi, akala ng iba, mas okay yung mga tao noon kasi nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Hindi. Ang kinakausap lang ng Diyos noon ay ang mga propeta. No? Pero sa atin ngayon, pwede tayong kausapin ng Diyos sa kanyang salita. Sa nasusulat na kanyang salita. Kinakausap niya tayo agad ngayon. At sa mga salitang pinangangaral sa ating harapan. So yun ang isang bagay na dapat maging clear sa atin. No? Pero si Adam, kinakausap siya. In a way, prophet siya. No? At yung sinasabi ng Panginoon kay Adam, sinasabi niya kay Eve. At sigurado, kung hindi sila nagkasala, sasabihin niya rin doon sa mga tao na, sa mga anak niya at sa lahi na lalabas mula sa kanya. Siya rin ay priest. Bakit? No? Sorry. Bakit siya priest? Sapagkat siya ay isang, siya ay namamagitan. No? Hindi natin makikita sa Bible na kinakausap si Eva. Meron ba kayo nabasa na kinausap si Eva? Ang kinakausap si Adan. So, siya ay tagapamagitan. He is representative. He is representing mankind. In a way, he's a priest. That's the work of the priest. Representing the people of Israel before God. No? And he is a king. Why? Because ang gamit ng mga theologian, siya yung tinatawag na vice regent. Pinagkatiwala sa kanya. Ang mundo, ang Eden na pangangalagaan niya ay kanyang papalawakin. Ang ganda nito. Hanggang sa makarating ito sa maraming lugar. So, tandaan natin uli, binanggit ko na ito noong nakaraan, yung Eden, yun ang maganda. Yun ang paraiso. Hindi ang buong mundo. Ang trabaho ni Adan, papalaganapin niya yung kagandahan ng Eden. Yun ang cultural mandate niya. Papalaganapin niya. Bilang siya ay vice regent. Bilang siya ay king. No? Mediatorial king. So nagre-reflect yung gawain ngayon ni Jesus Christ doon sa bagay na meron kay Adan na hindi niya natupad. So yan ang dapat na maging klaro sa atin. Pero noon pa man, dahil nahulog ang tao sa kasalanan, Moses prepared the nation of Israel to enter and conquer the promised land, and he explained that God would eventually appoint a king over them. Deuteronomy chapter 17, verses 14 to 19. When you come to the land that the Lord your God is giving you, and you possess it, and dwell in it, and then say, I will set a king over me, like all the nations that are around me, you may indeed set a king over you, whom the Lord your God will choose. One from among your brothers you shall set as king over you. You may not
put a foreigner over you who is not your brother. Only he must not acquire many horses for himself, or cause the people to return to Egypt in order to acquire many horses. Since the Lord has said to you, you shall never return that way again, and he shall not acquire many wives for himself, lest his heart turn away, nor shall he acquire for himself excessive silver and gold. So dito, nagbigay si Moises ng tatlong prinsipyo na siyang magka-qualify sa sino mang magiging hari ng Israel. Unang-una, he must be chosen by God. It means he would not only give it to a man of his own choosing, not of the people's will. And then, he must be native Israelite. Sabi niya, huwag kayong kukuha ng hindi ninyo kapatid. Huwag kayong kukuha ng mga foreigner. Dapat mula sa inyong bayan. And then, he must depend on God for securing peace and prosperity. Diba? Ang sabi doon, wag kayo, yung hari na yan, hindi siya dapat mag-acquire ng maraming horses. Bakit kaya? Kasi, hindi siya didepende sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang puwersa. Huwag siyang kukuha ng maraming mga kabayo. At hindi lang yun, mga asawa. At hindi siya dapat magkaroon ng extravagant na kayamanan. Sabi sa kanya, di ba? Nakukuhanin nilang, nakukuhanin nilang hari. Of course, alam natin, hindi naging totoo yan sa mga naging hari sa Israel. Maging si David, maging si Solomon, lalo na si Solomon, no? Lahat ng mga sinabi rito, nilabag niya. At yun ang naging dahilan kung bakit nailayo ang kanyang puso sa Panginoon. Now, let's go to the prophets. Ano ba yan? Ayaw na gumala. Ayan. So, dito sa mga prophets, makikita natin na the prophet was anticipating or made a prophecy that there will be a restorations of the Davidic kingship. So the prophets ay magre-restore ng kingship ni David. Of course, of all the king of Israel, David is the greatest one. No? Siya ang pinakadakila sa lahat ng mga naging hari ng Israel. Dahil sabi ng Bible, malapit ang puso niya kay David, at si David talaga very dependent sa Panginoon sa lahat ng bagay. Of course, hindi natin masasabi na si David ay perfect dahil hindi naman talaga, no? Pero makikita natin na dito pa lamang meron ng anticipation ng tinatawag na pagre-restore ng Davidic kingship. No? Amos 9:11. In that day I will raise up that boot of David that is fallen, and repair its breaches, and raise up its ruins, and rebuild it as in the days of old. Yan Amos yan. So ang ibig sabihin, mayroong pagtatayo uli ng Davidic kingship. Now, of course, isipin ng mga dispensationalist nating mga kapatid, yan ay mangyayari sa panahon ng millennium, no? Pero we don't believe in that. Secondly, a king that will give freedom and victory. So, the prophets predicted that this future son of David would give God's people kalayaan at tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Jeremiah chapter 30 verses 8 to 9. And it shall come to pass in that day, declares the Lord of hosts, that I will break his yoke from off your neck, and I will burst your bonds, and foreigners shall no more make a servant of him. But they shall serve the Lord their God and David their king, whom I will raise up for them. Pansinin niyo mga kapatid sabi, they shall serve the Lord their God and David their king. Ay, imagine mo, ang tagal ng patay si David noong panahon ni Jeremiah. Matagal nang wala. Pero sabi, bakit? Ang sabi ay magsiserve sila sa Panginoon at kay David.
na kanilang hari, whom I will raise up for them. And therefore, this is another David. This is not the David who fought and who killed Goliath. Itong David na ito ay walang iba kundi yung son of David, si Jesus yan. Ano? And then, a worldwide and everlasting kingdom will be the character of his kingship. Daniel chapter 7, verses 13 to 14. I saw in the nights and visions, and behold, with the clouds of heaven, there came one like a son of man. And he came to the Ancient of Days, and was represented before him. And to him was given dominion, and glory, and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom one that shall not be destroyed. So sa sulat ng mga propeta, malinaw na ibabalik yung nasirang Davidic kingship. At sino yon? Of course, alam na natin kung sino yon. Yan si Jesus. Sapagat totoong patay na si David nung panahon na yon. Ang anak ni David ang papalit, marirestore ito, at pagkatapos ang sabi, ang magsiserve ay sa kanya ay mga tao sa iba't ibang lahi, wika at lingwahe. Ngayon, let's look at the application to the covenant nation Israel. Ano yung application nito sa covenant nation Israel? Unang-una, God has planned to put things right, brethren. He promises a new people in the new Eden living under God's righteous rule and enjoying His blessing. Through this nation, God will bring blessing to the whole world. Bakit ang Israel ay pinili ng Diyos bilang isang espesyal na bayan sa Kanya? No? Wala lang. Yan ang gusto ni Lord no? Kaya siguro, maraming mga tao hanggang sa ngayon, maging ang Amerika, ay iba pa rin ang kanilang tingin sa Israel. No? Talagang parang feeling nila, itong Israel na ito, special talaga. No? Totoo namang special sila, lalo na sa lumang tipan. Sapagkat kitang-kita natin kung paano sila pinangalagaan ng Diyos. Pero bakit? Sapagkat sa pamamagitan nila, gagamitin sila ng Panginoon para maging blessing sa buong mundo. Kung paanong yung Eden ang magiging blessing sa iba pang bahagi ng mundo noon na hindi pa paraiso, ang bayan ng Israel ang magre-restore ng Eden na yon. At sila ngayon ang magiging blessing sa buong mundo. Diba? Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. So, the reason why God called Abraham doon sa lupain ng mga Kaldeo, at sa pamamagitan niya magkakaroon ng isang malaking bansa, sapagkat ang plano ng Diyos, ang bansang ito'y magiging pagpapala sa maraming pamilya sa ibang bahagi ng ating mundo. So, yun ay isang bagay na malinaw dapat. Moreover, brethren, through this nation, a king will come from the line of Judah. So, nagtayo ang Diyos, nagpumili ang Diyos ng isang bayan na kung tawagin ay Israel, isang bayang pinili, isang bayang espesyal para maging pagpapala sa iba. Hindi para maging mayabang. Ulitin ko hindi para maging mayabang. Hindi para ipagmalaki na sila kakaiba sa ibang mga bayan. Hindi, para maging pagpapala. Kaya tayo, naniniwala tayo sa doctrine of election. We believe in the doctrine of election, pero hindi para maging mayabang.
Hindi para ipagmalaki. Oo, elekto. Huwag mo kung, di ba? Kami mga elect. Hindi. Kaya, napaka, napaka contradictory yung salitang proud Calvinist. Walang ganun. Kaya, kung ikaw, naintindihan mo na pinili ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos, mula pa ng itatag ang sanlibutan ito, dapat maging epekto sa buhay mo ay kapakumbabaan, humility, and you want to be blessing to others. You want to share it to others. And you want to preach the gospel sa mga tao sa mundo. At hindi sinasabi ng Bible na yung ipipreach natin yung gospel sa mga elect. Kasi wala naman tayong makikita mga letter E sa kanilang mga noo. No, sila yung mga elect, no? Hahanapin natin siguro sa lugar na to may elect. May malalaman natin 'yan eh, no? Tanda sa kanila. Walang ganon. Sabi ng Bible, ipapangaral natin sa lahat. Kasi we want to be blessing to others. Same also is true. Pinili ng Diyos ang bayan ng Is para maging blessing sila sa iba pang pamilya sapagkat sa pamamagitan ng bayan nila, may isang hari doon na darating sa linya ni Huda. No? Sa linya ni Huda. Tingnan natin. Genesis 49. Imagine to, Genesis pa lang to. Genesis 49:10. The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be the obedience of the peoples. So here we find an anticipation. Even from the book of Genesis, hindi pa natatayo ang bayan ng Israel. Na mula dyan sa bayan ng Israel na yung mayroong darating na hari na siyang mayroong hawak ng scepter. Yung hawakan, ano yung scepter? Tungkod. Yan ang tungkod na hawak lagi ng hari. No? At mula sa kanila, at sabi, manggagaling siya sa lahi ni Judah. Si David ay galing sa lahi ni Judah. So, yan ang dapat nating maintindihan. And then, bilis tumalo na. But ito yung problema. All the kings of Israel never represented God perfectly and ruled, including David, in righteousness and in justice. Kaya makikita natin sa pangalawang bahagi, yung tinatawag na fulfillment of Christ as a king. There is no doubt na yung fulfillment na yon ay ang Panginoong Kristo. The good news is that this king had accomplished something so much bigger and better than they hoped or even imagined. No? Their expectation were not big about Jesus, siyempre, but you know what happened. Yung ginawa ni Jesus was so huge, so big, so magnificent. And even in our time, kitang-kita natin yung gloriousness ng isang haring dumating. The king had arrived and the kingdom had begun. Huh? So, unang-una, dapat nating makita, si Jesus, He is the reigning King. He is the reigning King. God reigns on earth, has broken in with the coming of Jesus. The age to come has begun now. So ito, dapat, inuulit-ulit ko ito. Dapat binanggit ko na ito noong nakaraan sa ibang mga pag-aaral natin na dalawang age lagi ang nasa isip ng mga propeta noon. No? Isang present age at saka isang age to come. Dalawa yan. Yung age to come, yun na yung last day. Yun na yung new heavens and new earth. Yun na yung doon sa kaluwalhatian. Yun ang age to come. Kasi sa age to come, maghahari ng gusto ang Diyos at ang lahat ng pinaghaharian ay nagpapasakop sa hari. Walang sino mang nagre-rebelde doon sa new heavens and new earth. Kaya merong present age, isang masamang age, isang age na puno ng kasalanan,
Isang age na nagre-rebelde sa Diyos, pero merong darating na age. Ano yung age na yon? Isang age na ang mga tao nagpapasakop lahat sa Diyos, parang nagre-rebelde. No? Yun yung sa new heaven, sa new earth. Pero alam mo yun nangyari, mga kapatid, nung dumating si Jesus, yung mga bagay na may kinalaman sa age to come, dinala niya ngayon. No? Yung dapat sana noon ay doon lang lahat, ngayon dinala niya na nung dumating siya. Yun yung tinatawag na inauguration of God's kingdom. Ito yung tinatawag na the intrusion of the age to come to the present age. So ngayon naghahari si Kristo, isang klase ng paghahari na lumalaban sa kasamaan, sa sistemang mali at sa kasalanan na siyang namamayani sa maraming tao sa ating mundo ngayon. Ang tawag natin ay inauguration, dumating ang hari. Kaya hindi darating ang hari, kundi dumating na ang hari. Bakit andito na ang kaharian ng Diyos? Sapagkat dumating si Jesus nung siya ay nagpunta rito sa mundo at siya ay isang hari. Siya ay umupo doon sa trono ni David. Luke 17:20-21 says, wala rito, hindi ko pala sinulat. Sabi ron, being asked by the Pharisees when the kingdom of God, sabi doon, being asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come, he answered, the kingdom of God is not coming in ways that can be observed, nor they will say, look, here it is, or there. For behold, the kingdom of God is in the midst of you. Sabi niya, sabi ng mga Pariseo, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nandito na sa kalagitnaan ninyo. Bakit niya sinabi yun? Bakit nandito na ako? Ako ang hari. Of course, ang tawag natin doon ay inauguration. Pag sinabing inauguration, hindi pa yon yung completion. Merong tinatawag na consummation. O sa Tagalog, paghuhusto ng kanyang paghahari. Yan ay nandoon sa new heavens and new earth. Kaya nga, alam nyo, mga kapatid, may conflict eh. Nararamdaman natin yung conflict. Bilang mga pinaghaharian ng Diyos, nararamdaman natin yung conflict sa mundo. Nararamdaman natin yung conflict sa kasalanan nandito sa puso natin. Nararamdaman natin yung conflict sa mga sistema na nakikita nating mali. No? Bakit? Sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pero darating ang araw, haalisin ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga rebelde, ang lahat ng kasalanan, aalisin niya at kanyang dadalisayin ang mundong ito. At doon sa bagong langit at bagong lupa ay magkakaroon ng isang paghaharing wala ng rebelde, wala ng kasalanan, wala ng masama. Okay? He is the reigning king. At alam nyo, pinakita sa atin ni Jesus kung ano ang kaharian na darating. Bakit ko nasabi yan? Di ba nung dumating si Jesus, anong ginawa niya? Ano yung mga ginagawa ni Jesus nung dumating siya rito, maliban sa nangangaral siya ng salita ng Diyos? Ano pa? Sige. Anong ginagawa niya? Ano? Anong ginagawa ni Jesus nung dumating siya? Lakasan nyo. Hindi ko marinig eh. Ano? Ha? Nagpapagaling. Ano ba? Ano ba? Nagpapagaling ng mga may sakit. Ano ba? Nagpapalaya sa demonyo. Bumubuhay ng patay. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Doon sa consummation of God's kingdom, wala nang sakit doon. Wala na ring paghahari ang demonyo ron. Wala na ring mamamatay ron. Tama? Kaya yung pagdating niya rito ay isang refleksyon kung ano ang mangyayari doon sa kaharian. Pinakita niya kung ano ang kaharian na darating sa pamamagitan ng kanyang pagpapagaling ng karamdaman, sa pamamagitan ng pagpapalayas ng demonyo, sa pamamagitan ng pagbuhay sa mga patay. Sa araw na darating, wala nang kamatayan, wala nang karamdaman, wala nang kasamaan. Jesus showed what God's kingdom looks like. No?
And Jesus showed who is in God's kingdom. Anong sabi ni Jesus kay Nicodemus? Na? You must be born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Anong sinasabi niya? Ang mga taong papasok sa kaharian o mapapabilang sa mga taong pinaghaharian at makakaranas ng isang kahariang walang kapantay ay yung mga taong ipinanganak na muli. No? Kaya siguro maraming magugulat sapagkat doon sa araw na yon, yung mga taong tulad ng mga tax collector na ayaw ni hindi nga mapwedeng pagka ikaw tax collector, hindi ka pwedeng pumunta sa temple. No? Hindi ka pwedeng pumunta. Naalala niya merong sinabi si Jesus na isang parable na nanalangin, yung isa tax collector, isang Pharisees. Yung tax collector nasa malayo kasi hindi siya pwedeng pumasok sa templo. Pag tax collector ka, kasi ang tingin sa'yo, napakadumi mo. Pero marami makakapasok doon ng mga tax collector, mga masasamang babae dahil nanampalataya at nilinis sila ng Panginoon. Pero maraming akala nila nandoon sila sa kaharian ng Diyos pero hindi pala. Mga religious leaders. No? Because they refuse Jesus. And Jesus showed how God's kingdom people live. Ito yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. He is the reigning king. Secondly, he is the risen king. He completed his mission and then walked out of the tomb victorious. Sabi ng Ephesians 1:19-21. Sorry, hindi ko na sinulat yan. And what is the immeasurable greatness? Sinulat ko ba? Hindi. What is the immeasurable greatness of His power toward us who believe? According to the working of His great might, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all, also in the one to come. He is the reigning King, He is the risen King, He is the righteous King. Hebrews 4:15-16. But the one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. The fulfillment of Christ as King. Let's go to the third and the last heading, the fullness of Christ as King. Unang-una, gusto kong sabihin that it will be a physical kingdom. When Jesus returns, the entire new earth will be part of His kingdom. And His physical power and rule will replace all earthly government. Sa oras na ito, yung universal reign ng Panginoong Hesukristo ay primarily spiritual. Naghahari na si Jesus ngayon. Bakit naghahari si Jesus? Sapagkat may mga taong nagpapailalim sa kanyang pagiging hari sa iba't ibang bahagi ng ating daigdig. No? Malinaw yan. Pero kapag dumating si Jesus, magiging physical ang kanyang pagiging hari. At naalala nyo na ito ay, pinag-aralan natin ito sa Book of Revelations, di ba? Naalala nyo noong ang Panginoong, ang description do sa Revelation 21 and 22, bumababa daw yung bagong Jerusalem. Saan galing? Mula sa langit. At pinuno niya ang daigdig. Pinuno niya ang daigdig. So, maghahari ang Panginoong Jesucristo. Physical kingdom. And also, it will be a perfect kingdom. It will be a kind of kingdom where even a single sin and evil will no longer part or intrude in it. 2 Peter 3:13, but according to His promise, we are waiting for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. So wala nang kasalanan, wala nang ni katiting na kasalanan. Hindi na natin iisipin magsinungaling. Hindi na natin mag-iisipin pang gumawa ng mga dahilan para lang takpan ang ating mga
kamalian. Di ba? So, walang ni katiting na kasalanan. Isipin niyo yan, mga kapatid. Walang ni katiting na kasalanan. Parang, minsan naiisip ko anong klaseng buhay meron doon? Ano yung hindi ka na nag-iisip ng kasalanan? Hindi ka na nag-iisip ng masama? Hindi ka na naiinis? Hindi ka na nagkakalit? Hindi ka na naaasar? Di ba? Sa pagising mo sa umaga, may mga nakakaasar na eh. Pagtingin mo ng cellphone mo, may mga nakakainis na. Anong buhay na? So, imagine niyo pa yun, yung wala ka nang iniisip na kung ano-anong mga bagay na di ka na maiinis, di ka na magagalit, hindi ka na magtatampo. No? Hindi ka na magkakaroon ng bitterness dito sa puso mo. And not only that, brethren. It will be a perpetual kingdom. Revelations 11:15, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. So this will be a perpetual kingdom. Hindi katulad ng monarchical kingdom sa Israel. So nagsimula nga na magkaroon ng hari ang Israel, si Saul. Sinong huling-huling hari ng Israel? Nga, sina? Si? Kung na natandaan Sinong huling hari ng Israel? Si may choknat ang makahuli. In 5 seconds. 1, 2, 3, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Letter Z. Siya? Si Koroy. Rich. Propeta yun eh. Sedekiah. Siya? Ano nangyari kay Sedekiah? Anong ginawa ng King of Babylon kay Sedekiah? Ha? Kinuha yung 2 mata. Di ba? Sa harapan pa at pinatay yung kanyang 2 anak. Yung mga anak niya sa harapan niya at dinukit yung kanyang mata. At mula noon, wala na naging hari ang Israel. Sapagkat ang susunod na magiging hari ay uupo sa trono ni David, si Jesus yun. Wala na naging hari ang Israel. Di ba? Since then. So, hindi siya perpetual. Siya ay pictorial lang. Pero ang perpetual kingdom, yung gagawin ni Jesus Christ. So, sa ating conclusion and reflection, unang-una, ang tanong ko, mga kapatid, ay, are you living in it? That's the first question. Ikaw ba'y bahagi ng kaharian na pinaghaharian ni Jesus? Si Jesus ba ang iyong hari? Si Jesus ay isang hari. At ang kanyang kaharian ay nagsimula na. Darating siya uli, at iti-take over niya ang buong mundong ito. Ikaw ba'y kasama doon sa darating na mundo na ang hari ay si Jesus? O ikaw ay nasa labas ng ng mundong ito at nandoon ka sa lugar na pinarurusahan dahil ikaw ay isang rebelde sa harapan ng Diyos? Sana kung wala ka pa sa Panginoon, ito na ang pagkakataon para lumapit ka sa Kanya at manampalataya. Pangalawa, are you living like it? Kung ikaw ay kabahagi ng kaharian ni Jesus, nabubuhay ka ba bilang pinaghaharian ni Jesus? Jesus saves us as we are, but doesn't saves us to stay where we are. Life is supposed to change. Life is supposed to be transformed. Of course, brethren, hindi naman tayo mabubuhay ng perpekto sa mundong ito. Pero dapat mayroong transformation. Mayroong pagbabago. Maaaring yung iba mabagal ang pagbabago. Yung iba mabilis, gradual, may ups and down. Pero dapat may pagbabago. Sapagkat dapat nagre-reflect sa buhay natin na tayo ay pinaghaharian ni Jesus. Pangatlo, are you living for it?
Ang ibig sabihin ng are you living for it ay nakatingin ka ba sa araw na yun? Nasaan ang iyong pag-asa? Nasaan ang iyong mga pangarap? Nandito lang ba sa mundong ito? Nandito lang ba sa lupang ito? No? O nakatingin ka doon sa celestial city? Nakatingin ka sa isang pangarap at pangako ng Panginoon na dakila. Isang lugar na hindi na tayo magkakasala. Isang lugar na wala nang anumang pagre-rebelde dito sa puso natin. Isang lugar na hindi na tayo magtatampo, maiinis, magagalit, malulungkot. Wala nang anumang bagay na mararanasan tayong pighati. Excited ba tayo ron? What gets you excited? Ha? What gets you excited? Excited kayo kapag parating na ang delivery ng Shopee? Ha? Excited kayo kapag nakapasa ka, sa tingin nyo, nakapasa kayo sa exam? O gagraduate na kayo? O mukhang mapopromote kayo? O magre-retire na kayo? Excited kayo? O excited tayo na dahil darating ang araw, tayo ay pupunta sa isang lugar na ang katuwiran ay maghahari magpakailanman. So tanungin natin ang ating sarili sa mga bagay na yun. Okay?